Hello guys, good evening. So today is September 14, 2023. Thursday po tayo ngayon at around 10:38 p.m. Ang gagawin natin ay mag-watch list. So, yan. Tingnan na rin muna natin kung ano yung ginawa ng stocks natin kanina. Ayusin lang natin yung charger. Yung stocks natin kanina, kung yung mga winatch list natin gumalaw ba. Okay, dito natin nilagay sa Ali. Tingnan natin kung sino-sino sila. Okay. So, ito pala. Pwede na pala dito. Diba? Yung very conservative ka, ganituhan lang. Pak, panalo. Diba? Okay man lang. Anyway. Muna natin pansinin yan. Medyo nababala tayo. Meron tayo 5 nasa watchlist kanina, which is Wilcon, BPI, FB, Meg, Ali. Okay? Isa lang yung pinaka, sa tingin ko yung, diba sabi ko kung ito sa 5 na to, ano yung pinaka gusto ko, FB. Tingnan natin. Si Ali muna, nandito na tayo eh. So, ano ba ginawa ni Ali? Tanggalin natin. Ito yung ginawa niya. Yan o. Support talaga siya guys. Umuupo siya dyan sa support na yan. Kaya sabi ko, even though na nagre-red siya kahapon, huwag muna natin siyang bigyan ng drastic na conclusion na baka bumagsak na to ng tuloy-tuloy. Huwag muna. Kasi nga, dito siya nakaupo sa Golden Cross. Okay? Ito nga super, ilan to? Negative 5.40% pero inangat niya. Binawi lang in 2 days yung bagsak niya. Tapos, basta, kumbaga tinetest nila tong area na to. Kaya, chill lang muna tayo dyan sa kanya. Pero, ano ba nangyari kanina? Ba't hindi ba tayo hindi tayo nakabili kanina dito sa mga nakaka-watchlist sa atin kasi nga, focus ako dun sa real trade ko and which is hindi dapat ganoon dahil okay lang yun pero kung nagsabi ako na mamimili ako dapat namili ako pero teka lang ha, explain ko lang din, di ba kahapon yung PSE, mamaya papakita ko sa'yo, eto na nga, dapat PSE muna no, kasi yung PSE kahapon red siya. So, syempre, pag red, medyo careful muna tayo. Pero hindi tayo nagpapakampante. Okay, red siya, babagsak na yan. Kasi sabi ko, nasa loob pa rin yan ng box. Huwag tayong pakampante na okay, nag-red siya, tuloy-tuloy na. Papakiramdaman muna natin. So, yun, kahit even though na 50-50 tayo ngayon, meron pa rin tayong watchlist na nakahanda. And then, sabi ko, pakiramdaman ko lang muna. Yun din naman ang ginawa ko. Nandun yung watchlist ko nakahanda, pero pinapakiramdaman ko yung market. Pero, sumakit yung puson ko guys. Nag-watch ako masyado dun sa hawak ko, and then sumakit yung puson ko. So, focus tayo dito sa puson. Pagkatapos lang namin nag-lunch, natulog na ako. Tuloy-tuloy na yung tulog ko. As in, super sakit talaga. Anyway, hindi ko na kaya masyadong dalhin dyan, no? So, yun yung nangyari. Tingnan nga natin kung anong ginawa ni PSE ngayon. 'Di ba? Ang lakas niya. Nag-up siya ng 0.96%. So, even though nasa low, eto, dito, may nakikisilip. Ayan. So, kung yesterday, negative 1.30% siya, today naman, kahit papano, 3/4 yung inangat niya doon sa isang candle compared sa candle kahapon. 3/4 yung inangat niya. Hindi 50%, kundi 75% yung inangat niya. So, ano ba sinasabi nito? Medyo maganda. 'Di ba? Kumbaga, okay, support natin to. Huwag natin bastusin. Baka ito na yung support nila. Yun yung parang, yun yung haka-haka natin. Okay, dito sila sa 6-1-ish nagsusupport. Pero, di ba sabi ko nga kahapon, if ever na magpupula to, baka nakikita natin hanggang 6,000. Dito lang sa area ng 6,000 ang support niya and then aangat. Kasi ang nakikita natin sa kanya, baka yung galawan niya parang head and shoulder lang. So, big range head and shoulder. Yun nga. Ano ba gagawin nito bukas? Hindi natin alam. 'Di ba? Pero sa nalalaman natin ngayon, ano ba yung mga maganda na nakikita natin ngayon nakakaiba sa kanya? First is yung net foreign buying, net foreign selling.
magkano lang? Teka lang. Lagyan natin dito sa ano. Tingnan mo, yung net foreign selling niya is 11.74%. First time ko nakakita ng sobrang nipis ng net foreign selling. Every time, simula last week pa, and the other week, more on net foreign selling talaga na huge net foreign selling. Nasa hundreds of million. Minsan billion pa. 'Di ba? So, ito yung time na first time natin makakita ng ano lang, nasa tens of million lang na net foreign selling. Sobrang nipis nito guys para sa net foreign selling niya compare dati. And yung volume niya, normal volume lang to, okay? And then yung gainers and losers niya, nakikita kasi natin yun using our ano dito sa AMI broker. Sana mayroon pa tayo analysis. Itong gainers and losers niya, itong area na to, tingnan mo, dumadami. Okay? Umaabot na dito yung nasa gainers niya. Yan. From here, itong number na to, dumadami yung hindi gainers pala. Net foreign buying. Mas marami kumpara dati. Kasi yung dati baka 6 lang. Baka wala pang 10. Tapos 5 lang yung pinaka may volume dun. 'Di ba? Wala pang 10. Super konti lang. Tapos ngayon mas maraming net foreign buying. And marami rin namang net foreign selling. Pero hindi katulad ng mga nakaraan. Okay? May pag slow slow down. So, yun. Yun yung first na tingin lang natin sa kanya. Okay, kung magtuloy ito hanggang saan kasi resistance niya pa rin naman itong 6.3, 'di ba? Big range DB50 resistance at saka small ano niya, ito small box niya na DB top resistance. Okay, DB top yung nasa taas. Tapos DB50 yung nasa gitna, DB bottom yung nasa baba. So, yun. Yun yung ano, yun yung titingnan natin kung anong ano. Tapos kung titingnan mo yung RSI niya, guys, slanting up, no? Pa-slant pataas, ayan, no? Tapos ito flat lang. Anyway, hindi naman gano'n natin binabasa yan, pero yun lang yung napapansin natin. Okay? Okay. Ngayon, balik tayo dito sa ano. So, ano bang tingin natin ito bukas? O kung ganito kalakas siya ngayon, maganda yung ano niya, baka bukas, dito siya, aangal siya. Dito lang, within the box muna, ilagay natin, ganun. Diba? Baka. May baka lang. Kasi nga yung, okay sana kung ganito yung ginawa niya, tapos sobrang laki ng volume, no? Nasa 5 million, no? Yung ganong level. Ay, 5 billion. 3 billion lang tayo, normal lang na traded value niya everyday yan. Normal lang yan pag 3. Before kasi, ang normal sa kanya 5. Ngayon, ang normal niya is 3. So, yun. Kung volume pag-uusapan, normal lang yung volume na binibigay niya. Medyo dry pa rin yan, di ba? So, ang ano ko lang sa kanya, if ever na magra-rally siya or bukas, baka hanggang dito lang sa 6.3. Okay. Tingnan natin kung anong gagawin niya. At saka bukas is Friday. So, at least binigyan niya tayo ng pag-asa today. Or kung hindi naman, mag-iinarte siya. Ang pinaka-drastic na move niya, dito siya sa 6,000 bababa. Pero medyo, kung Friday siya, tapos dito siya bababa, di ba, umangat na siya ng 0.96, Friday siya bababa dito sa ano, medyo nakakatakot na yun. Kasi kung ganun yung gagawin niya, baka aabot pa ng 5.8 to. Kung ganun ka-drastic yung gagawin niya, no? Pero kung pa-cute lang siya, baka dito lang sa loob ng box bukas. So, may mga ganun tayong scenario guys, no? Ito, kunyari ganyan, sabi ko sa inyo, pagka ito hanggang dito, baka hanggang dito lang yung angat niya. Itong area na to, sa 6.3. O kung malakas talaga siya, baka dito banda, sa 6.4. Okay, near 6.4. Diba? Ay, saan ba yun? Saan ba yun? Tapos, yun nga ang sinabi ko, kung medyo drastic siya, dito yung ano niya nasa 6,000. Pero kung hindi naman baka nandito lang sa loob ng box. Okay? Sa US okay lang din naman yung stocks nila. Kaya kung magda-drastic dun, syempre ingatan natin dito. So, yun lang. Ganun pa rin, kung meron talagang entry sa trade natin, pasok pa rin tayo as long as maganda yung risk, ganun. Medyo defensive pero hindi coward. Trade pa rin. Okay?
Kasi syempre, below DB50 pa rin yun sa huge range. Hindi pa rin tayo magpapakampante, pero hindi rin tayo ganun ka-negative para sa market natin. Even though na negative din buong mundo sa atin. Exchange na yun, pero yung may mga news sa mga international na tayo yung pinaka mahina sa lahat ng emerging market. Okay? So, ito yung natin, watchlist natin for today. Sana, watchlist natin. Ginawa natin to from data nung 13, tapos ito yung dapat i-trade natin today. Wilcon, BPI, FB, Meg, Ali. Yung Ali, ito yung ginawa. Kung titingnan natin, pasok pa rin ba siya? Iti-trade ko pa rin pa siya? Gusto ko pa rin siyang bilhin? Yes. Pasok pa rin siya. Okay? Anong ginawa niya today? Very mild lang yung ginawa niya today. Gusto niya lang patunayan, pero super liit lang ng candle lang ginawa niya, guys. Wala masyadong drastic move na gusto nilang bumagsak. Wala rin drastic move na gusto nilang umakyat kaagad. Kasi nga, guys, lagi nating intindihin at remind ko sa sarili ko na ito ay nagrally. Naglarally to ng sobrang lakas na umabot pa to ng 29%. Kung ilalagay natin dito sa pinaka-bottom niya, 32%. At ito ay, ano bang itsura nito? Ano ba siya? Siya ay isang, anong tawag dito? Sa index siya. Okay, big cap ito. So, baka may pagpahinga. Every time na umaangat, may pagpahinga yan. Di natin alam kung saan yung pinaka low ng pahinga niya. Pero kung dito sa bandang DB50, better din. 'Di ba? At least yung risk mo konti lang. Kasi kung ganyan, tapos dito yung risk mo, 21%, di na kaya yan. 'Di ba? Paano ka magte-trade dyan? So, sana ganyan lang. Lalagyan natin ng box sa body. DB50 yan eh. 'Di ba? Pero para hindi magulo, tanggalin natin. So, tingnan natin kung anong gagawin niya kasi very drastic yung pag-angat niya dito eh. Parang illiquid stock ang datingan eh, 'di ba? Tapos ito rin naman, ginawa rin naman niya dito, pero ito pinaka smooth yung angat. Okay. Pasok pa rin sa banga, pasok pa rin sa natin. Try natin bukas. Gusto ko siya i-try. Virtual na nga lang to. Dapat ina-try ko to. Pero depende pa rin kung anong move ng PSE, guys, ha. Kasi itong mga to, inaingatan natin yung move nito, depende kay PSE. Okay, gumagalaw si PSE dahil sa mga index, yung 30 companies na yon. Pero, syempre, titingnan mo rin kasi hindi mo alam kung sino talaga nagpagalaw dun sa 30, diba? Saka mo na lang malalaman, alam, mag-computein mo lahat yun, isama-sama mo. 'Di ba? Pero doon din diretso na tayong tingin ng PSEI. Okay, ganoon ang ginagawa na sa support. Baka ito support na rin to. So, medyo defensive style lang tayo lalo na pagka pareho lang naman silang nasa index. Okay? Ali. Next. Wilcon. Ali, Wilcon. Ito yung sabi ko sa iyo, guys, kahapon na sabi ko, tingnan natin kasi naka 3-day na siya eh, 3-day low or red days. Tapos yung candle niya kahapon, ano ba ginawa niya? Parang hammer, 'di ba? It looks like hammer, oh. Yan. Hammer siya, yan. Itong candle na to, baguhin natin yung kulay. Hammer siya. Hammer nakikita natin diyan. Pero near lang dito sa major support, near lang or major support ito or DB50. Ay DB bottom. So, yan, near lang. So, sabi ko, pag nag-green to, baka may chance, 'di ba? Kasi near support naman. Pero ang ginawa niya today, nag-create pa siya ng mas mababang presyo kumpara kahapon. Negative 1.38%. So, check na lang natin to bukas, guys. Pag mga ganito, baka hindi tayo magde-decide tomorrow, 'di ba? Kasi nga, medyo hindi, okay, nasa support siya, pero I think hindi tayo magde-decide tomorrow. Baka mag-decide tayo sa Monday na. Okay, maganda pa rin ba to? Syempre, hindi naman siya kapangitan pa kung support natin to, no? Kumbaga yan, DB bottom support natin tinitingnan, no? Big range na to, guys. Pero galing talaga siyang downtrend. Nag-react na talaga siya, dalawang beses na talaga siya nag-react.
So, anong istorya natin dito? Stop muna tayo dito, guys. Kung ano mang gagawin niya bukas, yung candle na yon, hintayin na lang natin na makita ko ano yung tsura ng candle niya bukas. Hindi tayo magte-trade bukas sa kanya. Sa Monday na, if ever na maganda yung candle niya bukas. So, baka umakyat to, baka ano, okay lang guys. At least yun yung ano natin sa kanya. Tanggalin muna natin siya, okay? Kung gusto natin i-trade bukas, baka hindi. BPI. Diba sabi ko pwede itong i-trade kahapon. So, ito sabi ko, uy, nice one pa to, pwede pa to if ever man dito, diba? Yan, oh. Basta dito area lang to. 'Di ba? Pwede pa 'yan kahit dito, pwede pa 'yan kasi yung risk mo at saka reward mo panalo pa rin naman. Pero hindi na natin siya trinade. Yun nga, may dahilan ako hindi na natin siya trinade at saka kung may chance ba na bibilhin ba natin kaagad to bukas? Hindi na guys. Nagrally na ilang beses na ilang araw na guys. Kumbaga pasaawa na lang kahapon, 'di ba? Or kanina dapat pasaawa na lang. Basta konti lang yung ito lang yung area na to. So hindi na muna guys. At saka in the first place, masasabi ko rin na nakalimutan ko palang dapat tinatanggal ko pala si BPI kasi si BPI naka-hold sa naka-hold yung sa fair value niya is 111, naka-hold siya sa Call Financial. So, ayun, hindi pa natin na-update yung sa natin. Oh, actually, kaka-check ko lang nito eh. Tingnan natin kung nagbago na ba yung sa mga fair value. Pero, pag nagbago man yan, hindi lahat magbabago. Baka 5 lang, yung maximum of 5, mga ganon, sa mga stocks. So, anyway, ito, titrade ba natin? Kaya pa ba? So, for me, hindi na. Hintayin mo na lang dito if dito talaga siya. Or kung hindi, hanap na lang ng iba. Okay? I-last natin yung favorite ko at medyo may emotion ako guys. Ha? So, si Meg. Excuse me. Meg. Again guys, ito yung watchlist ko kahapon. Ayun ang oras na ba? 'Di ba? Para kanina yung watchlist natin. So, yung data na kinuha natin, that was yesterday. Tapos, yung kinuha na, gumawa tayong watchlist para today. Tapos, after natin ito, gagawa ulit tayo ng watchlist para tomorrow. Pero minsan kasi, ang ginagawa ko, kinabukasan ako gumagawa ng watchlist para fresh mind. Tapos, minsan, in short talaga, tinamad na talaga. Wala nang time. So, eto yun guys. Hindi ko winawala to si Meg kasi nga, meron siya dividend next month. So, parang, okay, virtual na nga lang yung gagawin ko, 50-50 pa ako. Pero syempre guys, ibukod doon, ayoko lang kasi ginawa ko na rin yan, yung parang na-stress ako sa mga virtual din. Kahit papano, parang I take it na parang totoong magte-trade na ako sa virtual. Yung kunyari ganyan. So, hindi talaga ako basta-basta bumibili ka agad-agad. Pero pag nasimulan ko naman, tuloy-tuloy naman, may ugali rin akong ganyan. Pero syempre, ngayon na nandito, conscious tayo sa ginagawa natin. So, ang gagawin natin ngayon dito, tingnan natin kung ano yung candle niya bukas. Kung green yun bukas, o sige. Try natin bilhin. Conservative, yun ha. Kasi even though na kahit dito guys, kung dito yung cut loss area mo, 6%, panalo pa rin guys. Kahit dito yung cut loss mo, panalo pa rin eh. Kung kakayanin. Pero okay na yun dito. Pero tingnan natin kung ano yung gagawin niyang move bukas. Kasi ito ay next month. Yun yung dividend niya. Next month na, patingin nga, October. Yes, may dividend siya. Pag nagbigay ng dividend to, parang umaabot ng 3%. Mababang presyo siya ngayon. Baka 3 plus. Kung gusto yung makita kung paano natin kinocompute, ganito po natin kinocompute yan. Balik kunin lang natin itong cash dividend. Walang kasiguraduhan na yan talaga ibibigay niya guys. Kumbaga para magkaroon lang tayo ng number sa utak natin. 0.06146. 0.06146. Divide na natin kung magkano yung presyo niya ay 2 pesos. Tapos ita-times natin sa 100. So, ayan. So, hindi masyado nagkakalayo. 3.07%. Ganon natin kino-compute. So, ayun.
kung meron ng umangat, meron ng naiwanan na ganyan, siya talaga very slow siya. Hindi ko alam kung ano meron. Pero ang ano lang naman sa kanya is, kaya talaga ganito yung itsura niya rin kasi nga, medyo nawala siya. Kumbaga natanggal siya sa PSEI. Nakalimutan ko kung this year siya natanggal. Tinanggal sila ni RLC sa PSEI kaya ganito rin yung move niya talaga. Sobrang lungkot na lungkot sa buhay. So, baka, pero hindi pangit pa ha. Hindi pangit yung kasamahan niya nga si Ellie. Walang kakwenta-kwenta yun. Umaangat eh. Ilang percent na. Ayan o, positive yung net income niya. Positive yung net income niya. Positive yung net income niya. Diba? Ayan. Bali, 2 quarters na to eh. May hinihintay na tayong pang 3 quarters. February, March, April, May, June, July, August, September. After this month, so, create na sila ng second quarter. Ay, third quarter. So, kung titingnan mo, maayos yung niya. Last year, meron siyang negative eh. Pero this year, maayos siya. So, anyway. Ang pinakamaganda talaga kung nandito siya eh. Dito niya lalaruin, no? Dito magpakita siya dito ng box. Check natin ha. Kung kaya natin maglagay ng box. Dito siya magbibigay ng box. Better yan eh. 'Di ba? Sobrang ganda kung dito siya magbibigay ng box. Pero yun nga, gusto mo pa rin ba si si Meg? Yes, gusto ko, ilalagay ko pa rin siya. Ang ko kasi sa kanya guys, okay, bugbog to. Bukod dun sa natanggal siya sa PSE index, bugbog kasi yung lahat ng property. Ali lang talagang pinakamalakas. So, kung bugbog lahat ng property ng mga ilang months na, tapos ang pinaka nagwawagi ay mga banks, 'di ba? Mga banks, yun sila, BPI, BDO, sila yung nagwawagi. Ngayon naman, sila yung mga nakaraan naman sila yung pinakabugbog. Ngayon, tingnan natin kasi medyo may correction, 'di ba? Medyo may pagsira ng trend line yung financials. Sector ng financials, medyo may pagsira ng trend line. BPI ang pinakamalakas ngayon, pero may pagsira. What's next? 'Di ba? Anong gagawin? Kasi kung may pagbagsak, baka sila yung papalit, 'di ba? Kasi parang ito yung nabasa or napanood ko kinawanis na kapag mataas ang interest, so bagsak talaga ang property. Syempre, kapag maraming utang mga sa loan, sa bahay, ganyan, sino maapektuhan? Syempre yung magbabayad, 'di ba? Karamihan hindi naman, pero karamihan guys, 'di ba, naglo-loan talaga para kumuha ng bahay. So, ilagay natin mga 60% or 70% nilo-loan talaga. So, ito yun. Pagka mataas ang bonds, so saan ba pupunta ang mga investor? Syempre dun sa bonds. Bakit naman dito sa equity nagsusugal ka talaga dito, hindi mo talaga alam kung ano mangyayari. So, yun yung mga sinasabi ko guys. Ayan. Kaya, din tayo, sabi nga nila April na wag niyong baliwalayin yung property kasi nga, yung property ang if maayos, magiging okay na sila, 'di ba? Baka sila yung pinakamalakas. So, ganun din yun nangyari nung banks dati kasi naalala nyo, parang zero interest, parang ganon, or near to zero interest tayo. If I'm not mistaken, basta mababa yung interest natin nun. Tapos nagpapautang, as in sobrang baba ng interest natin sa bangko nun. Tapos ngayon, itong property, mas malakas sila kumpara dito sa mga diba nagsibagsakan 2020, daming bumagsak, nag-bounce, tapos nagpahinga, diba? Pero yung property, malakas kumpara sa banks noon. Pero nagbaliktad, ngayon naman yung banks yung pinakamataas, tapos sila naman yung pinakamabagsak. So, yun yung understanding natin sa ganyan. Kakachismis lang din sa mga magagaling na trader. Anyway, so, okay na, no? Pinakala si FB. Ito, nasaktan ako dito, guys. Okay, I use word saktan even though na hindi ka dapat maglagay ka ng emotion sa trading, pero gusto ko kasi maramdaman, kumbaga elaborate, pero gusto kong
gusto kong conscious ako sa mga nararamdaman ko na nandito ako sa trading. Ano ba yung nasa isip ko? Ano ba yung nararamdaman ko? Ganito pa rin ba yung mararamdaman ko next month? 'Di ba? Sa dami na ng experience ko, sa dami ng sumakit sa puso ko dahil iniwan ako, dahil naisip ko 'yan, dahil nakita ko 'yan, 'di ba? Dahil sa mga ganong mga reasoning ko, ano ba? Ano ba? Baka next month iba na ako. Mas alam ko na ay oo, sayang nga eh. Yung gano'n na lang. Pero wala na yung masyadong emotion. Kaya very honest ako sa mga nararamdaman ko. Very honest ako sa mga kung ano man nasa isip ko ngayon, yun yung sasabihin ko kasi nga itong ginagawa ko naman hindi naman to para sa iba, kundi most likely para sa akin talaga. Ang daming magagaling diyan, 'di ba? Baka sa iba na sila maghahanap, pero sa akin talaga gusto ko nakikita yung improvement. Ano ba yung nasa isip ko na ngayon? Paano na ba ako mag-deal ng yung situation na ganito, 'di ba? So, yun. 'Di ba sabi ko kung meron man dun sa lima, actually yung mga tanong-tanungan na yan, tanong na yan ng mentor ko before. Ito sige, ito sa ano yung pinakagusto mo? Yung may mga ganong arte pa. So, yun, naisip ko nga kapon ko, meron man akong isang gusto doon sa lima no, nasa watchlist ko. I think ito yung gusto ko. Why? Very easy. Napakadali mong basahin. May maliit siyang box dito. Kung maaari, pwede kong siguro naman, 'di ba? After rally, nagpahinga dito. So, maybe it's time naman na kahit ito na lang. At saka, crossover yan. Dito yan. Kahit below 200 ka pa, okay pa rin, panalo pa rin. So, yun yung mga nakikita ko. So, yun. Mga tsa guys, iniwan ako. Kahit hindi ko malang na-trade sa virtual, no? So, yun yung mga panghihinayang. At saka yung ano nito, FB? So, sa November na yung dividend niya. 4 times a month din to nagbibigay kayo. Although, hindi katulad ng Globe na medyo 25 pesos ang isa, di ba? Although, mahal naman yung presyo ni Globe. Pero ito, 4 times to nagbibigay ng dividend. Pero maliliit lang guys, hindi yung sobrang laki. Ayan, katulad yan, 0.40. Wala pang 1%, di ba? Wala pang 1%, nasa 80% lang. Pero kung magsasamahin mo yung apat, ilagay na natin 160 plus 160, 320, 3.2%. Para mas malaki pa rin kapag ilagay mo yung pera mo sa bangko. So, dapat sa support ka talaga bumibili nito. Anyway, balik tayo dito. So, yun nga yung nakita natin na miss natin. Ay, very clear, very malinaw. Pwede natin bilhin dito. Tapos, ito yung ano natin, dito natin siya ibebenta, pasok sa banga, pati yung tax natin, bayad din, 1 VAR, tama. So, ganun lang guys. Merong mga panahon na dapat you need to take action talaga. Kasi nga, pag mga ganitong situation, 'di ba? Napilit na gumaganda yung hindi pa naman gumaganda pero kumbaga gustong patunayan ni PSE na parang ito na yung gusto kong support. Pero bukas natin malalaman kung yan talaga yung gusto niyang support. Baka gusto niya sabihin, as of now, parang ito yung gusto kong support. 'Di ba nagpula na kahapon tapos babalikan niya 3/4 from 100%, 75% yung inangat niya ngayon. 100% na loss, kunyari 100% plus tapos 75% yung inangat niya ngayon. So, yun. Miss natin yan. Super miss. Okay? Tanggap ko na super miss natin yan. So, next time na lang ulit, no? Yan, tingnan natin. Super miss ko talaga to guys. So, may kirot, may something, pero hindi kasing kirot na ng mga nakaraan guys. Kasi, araw-araw may kirot ay immune na tayo dyan. Okay na tayo dito. So, lipat tayo dito sa aming broker guys kasi titingnan natin, hindi na natin kakailangan ito, ginawa na natin kanina yan. Ngayon, ang gagawin natin ay hahanap tayo ng promising for tomorrow. So, sa 5, tapon lahat except kay Ali at saka kay Meg. Pasok pa rin yan si Ali at saka si Meg. So, pareho silang property. Ngayon, tingnan natin kung ano yung itsura ni. Ito, check na rin natin to. Dagdagan natin guys. Yan. Sana ito na yung
So, dito natin add. Diba? Mac. In fairness naman guys, yung mga lakas na umaangat ngayon, galing sila sa galing talaga sila sa downtrend guys. So, super downtrend sila, tapos minsan nga below all-time low pa sila, or yung pinaka all-time low na sobrang kaluma-lumaan na all-time low nila, tapos dun sila nag-react. Pero yun ay mga ano naman sila, BSC, sila Ellie, yun ay mga illiquid stocks yun. Pero kahit papano, ang lakas nila umangat. Kunyari below all-time low na yun si Monde, umaangat, sila Converge. Kumbaga parang may something, may gusto silang patunayan. Pero di natin alam kung hanggang saan yung gusto nilang patunayan sa ngayon guys. Basta tingnan lang muna natin kung saan pupunta yung market guys. Okay? Check lang tayo guys. Need to be ready din. Tsaka need to accept kung ano may yung ka-accept dyan. I-ano natin. Ito ganda rin ito. Lakas nickel niya. Okay. Yung mga REIT. So, parang mapapadali lang tayo ngayon guys, no? So, ito sa mga ginagawa ko, kakadaldal ko, kakaano ko, para mas nagre-retain sa utak ko kaysa sa nakatahimik ako. Like for example, sa SSP, ano nga to, bakit ko nga to ayaw mo nang bilhin? May iba may ganun ako kasi kaka-crossover, bearish crossover lang no MACD. Pero even though na yung MACD nag-crossover, yung candle naman, yung trend line naman, buo pa rin, intact pa rin, ka-uptrend pa rin. Kaya, ayun, baka magpahinga lang ng konti, may konting range lang dito, no? Pero as of now, yun, ganun natin siya nababasa, ganun natin siya nakikita. Kaya, wag muna, siguro. Kasi kaka-cross lang eh. Pero, 'di ba? Yung cross naman pwede naman balikan 'yan, pwede na lang i-bullish cross eh. Pero ito nag-bearish cross, kaka-cross lang. Medyo sandali lang muna. Malay mo, maka next week or baka ano, 'di ba? Ito, na-miss ko to guys. Sobrang na-miss ko yan. Ang dami ko kasi nasa isip niyan. Dapat talaga next time. Pagka nasa, kita mo na, okay, tarahin mo na. Lalo na pagka nandun naman talaga sa strategy. Kaso lang, syempre, nandito ako sa moment na kumbaga, tinitimpla-timpla ko pa lang yung strategy ko. Anyway. Ang lakas ni Plus. Ganito yung mga ideal ko guys. Sana one day makahanap ako nito. Trend follow ko tong ganito kalakas. Tapos hindi masyadong kakabahan. Pero yun, I need to accept na kulang ako sa knowledge. Kulang ako sa experience na true experience talaga. So, ayan, nagbabalik lingkod tayo dito para mas maintindihan natin siya. Excuse me. Yan, katulad nito. 'Di ba? Baka parang plus to, pero wala, naiwan ako nito, guys. Aware ako na nandito ako niyan. Yan, pwede kong bilhin yan. Pero hindi ko pinili. Aware ako dyan sa mga bagay na yan. Pero, eto, pwede rin to sana dito. Pero, hindi natin na ano. Pero at least, ngayon, mas aware tayo na, oh, okay. Ito yung, ayan, 2 hour na sana to, guys, no? Back. Pero ganyan talaga guys, may mga pagkakamali tayo. Ito, aware tayo, pero ayaw nating tirahin yung mga ganun. Sana guys, no, isang araw, darating na ang araw na super confident na ako sa mga trades ko. Super lakas na ng loob ko. Alam ko yung ginagawa ko. Pero masaya naman ako sa mga ginagawa ko ngayon kasi mas nag-elevate ako guys. Paano ako mag-trade, paano ako medyo nag-elevate ako. Mas magaling ako ngayon kaysa sa dati.
So, si JFC, maganda naman si JFC kahit pa paano. Pwede nga to si JFC kung ipapakita niya pa bukas. Pero, as of now, hayaan ko muna siya dyan. Baka umupo muna siya dito eh. Friday din bukas, di ba? Hayaan ko muna. Okay. Eto dito tayo kay ICT. Alam mo, gustong gusto ko to si ICT. Kaso lang sinasabi ko, fair value kasi. Fair value kasi. Naka-fair value kasi to. Dito lang siya sa area na to. Pero gustong gusto ko talaga yung structure niya. Kaso yun nga, paulit-ulit fair value kasi. So, tingnan natin, baka magbago na yung fair value nito. Check na lang natin sa bukas. After market, tingnan natin, baka may bago. Si call, tingnan natin, baka bukas siya or sa susunod na araw, Monday, sa Saturday. So, BPI, wala tayong gagawin, guys. Yan, si Keeper, wala rin tayo munang gagawin dyan, guys. DD, wala, kulang sa volume si DD, guys. Pero in fairness naman, next month na yung, kung mayroon man siyang dividend, kung itutuloy man. Ang dividend kasi, guys, hindi talaga mandatory bibigay sa kan, not unless katulad ng mga REITs. Alam mo talaga meron. Pero yung mga common, pwede nilang hindi distribute yung dividend. Pwede nilang gamitin yung imbis na pang dividend, ibabalik nila sa panggamit nila sa business ulit, yung ganon. CLI, maliit yung volume, guys. Wag na muna nating stressin yung utak natin sa maliit na volume, guys. Eto si Fero, gusto ko to. Try natin to, guys, no? Maganda to. Matagal ko na tong medyo illiquid. Mag-ingat tayo, pero gusto ko tong gusto ko siya. Okay. Kasi move ng Anyway, PLC. Si Fruit, lang natin siya. Si HP. Ayan, mas nagiging tuloy yung pag-filter natin, guys. Mas pakonti na, At masaya ako dun. Kasi kahit papano, okay, naiwan ako ng ganyan. Okay lang sa akin. May ganun na akong tema. Okay, naiwan ako, pero okay lang sa akin. So, eto guys, balik tayo dito. As you can see, ito, nagkaroon tayo ng trend line dito, uptrend para kay Costco. Pero ngayon, nagkakaroon siya ng pag-upo dito sa 200. Parang mukha pa rin uptrend siya, guys, kung titingnan natin. Kung ito pag-uusapan natin yung trend line natin, nabasag niya na bumaba na siya. Pero kung yung box ang pag-uusapan natin, box per box, guys, buhay pa, guys, uptrend pa rin, guys, wala pa rin binabalik ang box, 'di ba? Kung trend line lang, na siya, nabasag niya na. Pero kung box ang pag-uusapan, guys, wala pang nag-TSA wala pa. So, try natin to si Costco. Iburahin ko dala kung hindi natin Pero try natin check. Yan, daw ng tao. FGen. So, si FGen, di ba, naalala nyo, watchlist natin to. Kasi nakikitaan natin ng symmetrical triangle ito. Yun. Symmetrical triangle ito si FGen. Pero ano bang ginagawa? Yun. Okay, symmetrical triangle ito. So, ngayon lang, 'di ba, parang ngayon mas malinaw sa akin. Sometimes din dapat ko rin talagang i-adjust. Anyway, or baka kapag in-adjust ko kasi parang nauuna ako. Pag ganito kasi yung ko niyan. 'Di ba? Pero ayan, nagpakita siya na medyo hindi niya kinaya yung symmetrical, ayaw niya sa ganyang tsura. Kaya binasag niya, pati 200 binasag niya. Pero wag tayong magpakampante na negative na yan, babagsak na yan. Wag muna. Kasi nga, meron pa rin naman siyang support dito sa area na to. So, at saka meron siyang dividend. FGen. Kailan ba dividend ang FGen? December pa naman. Kaya tingnan muna natin siya, guys. At saka energy to, guys, 'Di ba, power. Kaya okay pa rin to. Pag-aari nga pala nila Lopez to. So, yun. Tingnan natin kung ano yung next na gagawin niya. Pero kung titingnan mo dito, maganda pa rin naman. Nasa base 1 siya. Ito yung zero base natin. Ito yung base 1 natin.
buo pa rin naman. 'Di ba? Walang problema pa rin. Nice one pa rin siya, guys. Kasi pagka binasag niya na to dito, guys, ayan o, lakas pa rin. Ito kasi ang linis nito. TSA. Kahit kung nakalabas siya dito, mga ganyan, mga 20% din, no? Okay. Mabagal lang siya, hindi lang siya paborito ng karamihan, pero may volume siya. Kaso lang, yung volume na medyo red kasi ito, bababa kasi ito. 'Di ba? Tingnan na natin. The other day, crossover karamihan sa kanya eh. Malaki yung volume ng crossover. Anyway, ayan. Ito, wala na tayong gagawin dyan. Basta pag nag-rally, hindi na natin itatouch yan, guys. Okay, ito RLC. Para nakikitaan natin dito, more on sa property, ano? RLC, pasok sa akin yan. Okay? Ito si SEC, wala na tayong gagawa dyan, guys. Nagra-rally siya. Si Globe, hayaan ko muna si Globe, guys, na may gagawin siya dito banda. Wag natin pangunahan, wag tayong mag-anticipate. Mura nga per putak, diba? Kabay numura tayo, mahirap na. Sana gumanon siya muna, no? Pahinga muna siya dito. Tapos ganyan-ganyan. Mag-create sana siya ng box yan. Yan yung gusto ko eh. Pero, kung ano yung next na gagawin niya, wala na akong magagawa. Anyway. Kung dito ba, tapos ito, pasok pa rin, guys. Tapos, ito kasi meron kasi siya gap dito eh. Diba? Pasok pa rin, guys. Kaya pa rin ang 1 var, guys. Pero, check na muna natin anong gagawin niya. Pero, nice one to, guys, DMC. Lagay ko muna, guys. Bawasan ko na lang to mamaya. Pagka sobrang dami na, tsaka hindi naman talaga ganun kapulido yung conviction ko sa kanya. Okay. Dami ko sinasabi. Hindi ko nakita na si SecB pala. Ito yung ginawa ni SecB, guys. See? Yung ginawa niya is medyo maganda yung Dragonfly yata to. So, if we can see na parang pag may nakita rin tayo na Dragonfly or yung mga doji, mga ganyan, bullish kasi yun eh. So, pag nakita tayo, tingnan natin kung anong gagawin yan bukas. Pero yan, nice one. Tapos, nandito pa siya sa major support niya. Akala ko kasi tuloy-tuloy lang. Okay, hindi ko nakita na meron pala siya. So, ito yung ginawa ni Monte, guys, no? Lakas niya, guys, no? Parang style na FNI ba? Kung sobrang lakas nito, kung i-breakout niya to, ito napaka-konti nito, sobrang lakas naman. Kaso, syempre, may resistance dito. Ilang percent yan? 5% din. Pero kung ito yung resistance, okay na. Panalo na. Pero, let's see. Hayaan mo ko muna yan, guys. Hirap eh. Nag-rally na eh. Yan, lakas ni AGI, guys. In fairness naman. Sino mag-aakala? Sobrang, positive to, guys eh. Parang happy family ang tawag ko dito. Nakalimutan ko kung anong tawag nito eh. 'Di ba? Red Bull tapos tapos dito pa siya sa 200 nakaupo. Sobrang lakas naman ito ni AGI. Tingnan natin kung talaga malakas siya bukas. SMPH, yes, ayan. Sabi ko sa property na naman tayo yes, ganyan. SMPH, kung pag-uusapan, maganda talaga, guys. Kasi nasa major support to. Nakaupo talaga siya sa support. Pero, sa dami na nito eh. May Ali na, may Meg na, may RLC na. Pero kung itong nice one talaga. Ayan o. 'Di ba? Support yan eh. Ayan. Pero, syempre, medyo nare-respeto din natin masyado yung 50M niya. Hayaan ko muna siya dyan. Ito si AC, nice one to, guys. Takto itong AC na to. Yan o. Tapos, kaso kung hindi natin disregard natin yan. Anyway, hayaan ko muna siya dyan. Nickel, ganyan. So, UBP.
Grabe si TNL. MRC. Dito. Bumagsak pa si dito. RRHI na isa na. Hayaan ko muna. BH. So, ano ngayon? Nasa na ito? Check muna natin. S&P HAC. Alam mo guys, nagdadalawang isip ako dito sa dalawa. Kasi maganda talaga itong AC. For me ha. Parang nagpapakitang bibo siya dito na kaya niyang basagin tong box niya na. Pero, sabi ko nga, saka na muna. Siguro sa Monday ko na to baka maiwan ako. Okay lang din. Yan, SMPH. Nice one dito sa SMPH. Ang laki pa ng volume, guys. Ang laki ng volume. Sobra. Tingnan na. Ano bang ano dito na SMPH? Kasi magbabawas tayo, guys. Sobrang ganda ng SMPH kasi nga kung titingnan mo, major support niya yun, guys. Paulit-ulit niyang ipapa-intindi sa'yo na major support niya yan. Although, binabasag naman yung major support niya, guys, no? Nagtatouch sa resistance. Ay, sa kumbaga gusto niya i-break out tong baba. Kaso lang, kung kahit dito, huwag na, sobrang laki na yan. Ito lang. Tapos ito. Talagang pag hindsight, hindi mo alam kung anong next na gagawin niya, no? Pero, yun nga. Ano bang nasa isip natin dito? Ano bang gagawin natin dito? Tapos, DB50 pa to. Panalo. Ayan, DB50, girl. Diba? Panalo. Nice one. Okay, try natin, guys. Lagyan natin sa SMPH. Guys, alam mo, yung mga nilalagay ko dito, more on property. Si Costco lang hindi property dito, no? O, conglomerate at saka si Ferro. Liquid. Anto ka. So, si AC, yaan ko muna si AC. Si Tel, parang kailangan niya ng confirmation bukas. Kung ano ba talaga yung gagawin niya. Major support niya to, guys. Huwag tayong magbida-bida. Diba? Major support na yan. Kung kaya natin pagbigyan sa SMPH, bakit hindi natin pagbigyan to? Major support niya to. Tama ba? Oo. Big box niya to. Recent big box niya. Support. Pero kung dito lang ang pag-uusapan natin, parang hindi pala ito. No? Pati mo. Mamati. No, parang hindi. Inano ko to kasi nga dahil dito. Okay. Pero kung ano talaga ito kaya ano ba to? 1,000. Pwede natin support to 1,000. So yun, pwede naman, guys. So settle, ilagay natin, guys. Ayan, pwede 1,000 talaga, pwede siya maging support, guys. Pero okay. Hayaan ko muna sila, guys, no? FGen, taas na tayo dyan. Meron Ferro, ayun. Cement talaga pag may itsurang lamig. Ayan. Okay. Bounce. Wala na tayo, check lang natin yung muna, guys. Wala tayo masyadong pakialam dun sa pa-bounce nila. Kasi dito okay rin, pero hayaan mo na natin sila. Okay. Range, dividend. DMC, ICT. RLC, gusto ko ito po. Okay, next na natin, guys. Punta na tayo dito. Naka-video pa rin ba tayo? Grabe, no? Mag 1 hour din.
Alam mo ba, pagka nag-iisip ako, akala ko mabilis lang. Okay, dapat pala nakaganito ako eh. Okay, bali meron akong Ali, Meg 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 sila. So, magbabawas, parang ito yung pinakamadami ngayon na. Okay, magbabawas tayo guys. So, Ali. Unang tingin, panalo pa rin to. Okay pa rin to. So, meron tayong Ali, meron tayong Meg. Yung Meg naman kasi, pagka green lang siya bukas, gusto ko siya. Pero, okay din to. Ito yung Ali, okay din yan. Costco kaya. May gustong patunayan ng Costco guys. Pwede rin guys. Pwede rin. Para sa akin, bounce din to eh. Kung sa ganung level ha. Kaso lang parang sinira niya kasi yung ano eh. Yung... actually. Ito guys, so, kung makikita mo, ascending triangle siya. Pero bumagsak siya dito. Pero GP50 guys. Alam mo, kahinaan ko itong mga 200 EMA na to eh. Ayan. Tapos dito. Anyway. Nasira niya na kasi. Tatanggapin pa ba natin? Pagbigyan natin ng konti ha. So, Costco. RLC. Yeah. Tagal ko nang gusto to. Gusto ko lang makakita ng green sa kanya. Pasok yan. Pero yung Costco, parang dadalawang isip ako sa kanya. Tanggalin ko kaya muna. No? DMC, patingin niya. Hanggat maaari, ayoko kasi ganito yung tsura niya eh. Ayun, kaya pala nagre-react siya dito. Okay, tama ako. Nice one, nice one. Good job. Good job sa akin. So, ito, pwede nating bigyan ng kaunting box to. No? Ayan. Actually, hindi naman talaga nabuo yung box niya. Try na lang natin na isama siya. Wala pa talagang box to guys. Tentative lang to. Okay? Tingnan natin kung anong gagawin niya. Bukas. Paano pag bukas niya to? Igaganon. Pak, 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 pak. 4%. You know. Ito. 7%. Nice. Nice. Diba? Nice, nice talaga. Tapos, ito yung cut loss area mo. Kahit ito lang. Kasi hindi pa siya nag-cross. Okay. May nakita tayong kapangitan. So, hintayin natin to. Wag muna si DMC. Bawas tayo. Hintayin natin. Sana sa Monday. Next week muna, no? Ito, kung support lang pag-uusapan, nice one to. Kung support lang pag-uusapan, SMPH. Tell. Excuse me. Nice one naman. Grabe naman tong all-time low na to. Okay. Grabe guys, no? So, support yan guys. Major support pa rin yan. Pero, better kung dito natin. Bakit pa kasi kung meron akong itong yellow? Better kasi hintayin natin siya dito talaga. Tingnan natin. Okay. Wala man lang ako 1,000. Dito natin. Okay. Near 1,000 pa rin yan. Diba? Ano ang gagawin natin sa kanya? Downtrend, men. Ay. So, sorry. Okay.
out muna natin to siya, guys. Sitel. Okay. In short, guys, Ali, si Fero, ibang-iba to sa kanila. RLC. Try natin SMPH. Okay, Ali. RLC. Si Costco, ayoko muna. Meg. At saka si Fero. Okay, isa lang. Si Fero ba? Ano ba to si Fero? Property ba to? Paano natin malalaman? Holdings. Holdings pala si Fero. No? Kasi nakalagay holdings eh. Uptrend. Medium, sideways. Tapos, year to date plus 25. Kumusta ka naman? Year to date. Ito. Yun, yaman. 25. Ayan, yes na. Ito ba? Ayun. So, ito lang muna. Okay. Dito natin tapusin. Okay, watchlist. Watchlist. 9, 14, 23. So, sino-sino? Ali. RLC. SMPH. More on property, guys. Meg and Fero. So, okay. Ito lang muna, guys. Yun lang. Thank you for watching. Ayan, pahingayin na natin yung computer natin, guys. Kasi very workaholic to masyado. Bye, guys. Thank you so much.